Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 38 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang matagumpay na pagkatalo ng Blue Beyond sa makapangyarihang Dantalion at ang pagbuwag ng SK Wawing Knights, kumalat ang balita na parang apoy sa buong mundo ng mga Seeker. Ang mga headline ay nagbalita ng pagbagsak ng tanyag na SK Wawing Knights at ang pagkatalo nila sa kamay ng Blue Beyond na ikinagulat ng marami, kabilang na si Leisha. Habang binabasa niya ang balita, hindi siya makapaniwala sa mabilis na pag-angat ni Noel bilang leader at mandirigma. Sa gitna ng kaguluhang ito, nahirapan ang mga dating miyembro ng SK Wawing Knights na hanapin ang kanilang lugar matapos ang pagbagsak ng kanilang grupo. Si Ophelia, isang tapat na miyembro ng SK Wawing Knights at kaibigan ni Leisha, ay bumisita sa kanya upang ipahayag na magre-resign na siya bilang Seeker. Umiiyak niyang inamin na kahit anong pagsisikap niya, hindi siya naging mas malakas. Labis siyang nadurog, iniisip na hindi siya nababagay sa pagiging Seeker. Bagaman nalungkot si Leisha sa desisyon ng kanyang kaibigan, naisip niya ang mapait na katotohanan ng mundo ng mga Seeker, kung saan ang isang pagkatalo ay maaaring makawasak ng mga pangarap. Samantala, si Black Love ay naghahanap ng bagong landas. Nakipagkita siya kay Veronica Redborn, ang ambisyosang leader ng Crimson Mighty Blossom, na matagal nang sinusubukang kumbinsihin siyang sumali. Bagamat alam niya ang mapanlinlang na likas ni Veronica at ang galit nito kay Noel, pumayag si Black Love na sumali sa kanyang grupo, ngunit may alinlangan tungkol sa muling pakikipagbanggaan kay Noel. Matapos makaharap si Noel bilang kalaban, napagtanto ni Black Love na si Noel ay hindi pangkaraniwang tao, isang kikatawanin ng kasamaan na ayaw na niyang labanan muli. Samantala, si Kaim, isa pang miyembro ng SK Wawing Knights, ay nalulunod sa kalungkutan sa isang bar na dati nilang pinupuntahan ni Leon, ang kanilang leader. Labis siyang binabagabag ng konsensya sa kanyang pagtataksil. Inamin niyang ang pakiramdam ng pagtarak ng kutsilyo kay Leon ay patuloy na gumugulo sa kanya. Aminado si Kaim na napaniwala siya ng mapanlinlang na salita ni Noel at kumilos ng padalos-dalos. Tinawag si Leon na taksil kahit alam niyang siya mismo ang tunay na nagkanulo. Pinayuhan siya ng bartender na harapin si Leon at magpakumbaba. Ipinaalala na sila ay parehong bilanggo ng kanilang nakaraan. Bagamat nagdadalawang isip, sinimulan ni Kaim na isaalang-alang ang posibilidad ng pakikipagkasundo. Sa isang madilim na pangyayari, si Leon mismo ay napasok sa isang patibong. Sa isang eskinita, inatake siya ni Edgar, ang kapitan ng War Eagle, na galit dahil sa pagkukumpara sa kanila sa SK Wawing Knights. Habang sinasaktan siya, isinumbat ni Edgar ang pagbagsak ng SK Wawing Knights at tinawag itong nararapat na parusa. Ngunit bago pa tuluyang masaktan si Leon, dumating si Noel at ang Blue Beyond. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng takot sa mga kasamahan ni Edgar, na nagtakbuhan palayo dahil sa reputasyon ni Noel matapos ang laban sa SK Wawing Knights. Humarap si Noel kay Edgar ng may nakakatakot na otoridad, pinangibabawan siya ng matatalas na salita at marahas na galaw. Matapos markahan ang mukha ni Edgar bilang babala, sinabi ni Noel na anumang pagtutol sa kanya ay magdadala ng kaparusahan hindi lamang kay Edgar, kundi pati sa lahat ng nauugnay sa kanya. Sa takot, tumakas si Edgar at pagkatapos nito, hinarap ni Noel si Leon. Sa isang tensyonadong sandali, iminungkahi ni Noel na mag-usap sila tungkol sa negosyo na nag-iwan ng misteryo kung ano ang tunay niyang balak sa bawat kaganapan. Ang pagbagsak ng SK Wawing Knights ay nagdulot ng malalaking pagbabago para sa mga miyembro nito. Ang bawat isa ay nakipagbuno sa kanilang kabiguan at naghanap ng paraan upang makabangon sa isang mundong walang puwang para sa kahinaan. Si Noel, ang misteryoso at walang awa na leader ng Blue Beyond, ay naging sentral na figura, binabago ang kapalaran ng mga kaalyado at kalaban sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na ambisyon, at dito nagtatapos ang chapter 38 ng The Most Notorious Talker. Gusto nyo ba ng chapter 39? Comment down below.